Sa previous episode, si Vil ay isang estudyante sa isang prestihiyosong paaralan kung saan ito ay paaralan ng mga mago. Lahat ng mga estudyante dito ay may kakayahan sa mahika maliban na lamang kay Vil na tanging espada lamang ang alam niya. Nakakaranas si Vil ng mga pambubuli dala na rin sa wala siyang kakayahan sa mahika, subalit isang araw ang isa sa kanyang mga bully ay nakarinig na pupunta si Vil sa dungeon para patayin ang isang halimaw at makakuha ng credit. Dahil sa ayaw niyang manatili si Vil sa paaralan ay gumawa siya ng hakbang at maunahan ito. Pumasok sila sa dungeon kasama ang kasamahan niya para patayin ang halimaw, kaso sa kasamaang palad ay mabilis lamang silang tinalo nito at buti na lang ay dumating si Vil sa mismong lugar at niligtas ang bully. Doon ay sinampal siya ng katotohanan dahil sa nakita niya mismo kung gaano kalakas si Vil. At sa pagpapatuloy, 5 taon na ang nakalipas si Vil ang naging target ng tukso sa buong paaralan dahil sa kawalan niya ng mahika. Ang tanging dahilan lamang kung bakit siya pinayagang mag-enroll dito ay dahil kaibigan niya si Alaria, ngunit mula nang maging mage na si Alaria sa Vander ay wala nang dahilan ang paaralan para magpanggap na mabait kay Vil. Kinailangan ni Vil matiis ang lahat ng pangungutya sa buong panahon na ito, ngunit hindi ito naging hadlang sa kanya na magsikap para makapagtapos at isinama ni Worker si Vil para masuri ng punong guro. Halata na may alinlangan ang punong guro kung nararapat ba si Vil sa paaralan o hindi. Ngunit nang ibigay na niya kay Vil ang isang espada at magsimula ang pagsusulit, nagawa ni Vil kontrahin ang bawat isa sa mga apoy na spells ng punong guro sa loob lamang ng ilang segundo. Napahanga siya ng husto kaya sinabi niyang pwede nang manatili si Vil sa paaralan. Nagulat siya ng kaunti dahil hindi niya inakala na magiging ganito kadali ang makonvince ang punong guro. Totoo na wala talagang mahika si Vil kaso mas mahalaga sa kanya na magiging masaya siyang may katulad ni Vil sa paligid. Tinanong ni Vil ang punong guro kung pwede siyang makasama muli si Ellie kung magiging sapat siyang malakas. Sinabi ng punong guro na kailangan niyang magsikap ng husto at manatiling matatag sa harap ng mga hamon, ngunit kahit na ganoon ay walang kasiguraduhan subalit habang umaalis si Vil, napansin ng punong guro na magiging masaya siyang makita kung ano ang makakamit ni Vil. Bumalik sa kasalukuyan, nasa klase ni Worker si Vil habang tinuruan niya ang lahat tungkol sa tore ng mahika at ang pag-akyat sa tore ay nangangahulugang pag-angat sa itaas na institusyon, sa pinakamataas na palapag kung saan ang kahit sino ay magiging isang malakas na mage ng Vander. Sa ngayon, may 2 paraan para maging isang mage ng Vander at ito ay lumikha ng bagong uri ng mahika o makakuha ng higit sa 7,000 credit sa paaralan na ito, ngunit bihira ang makalikha ng bagong mahika kaya't karaniwang nakatuon ang mga estudyante sa pagkuha ng credit. Gayunpaman dahil ito ay isang remedial na klase ni Worker, lahat ng narito ay nanganganib na hindi makapasa sa paaralan at lalo na si Vil at pagkatapos ng klase. Nakipagkita si Colette kay Vil at tinanong kung ano ang nararamdaman ni Vil dahil kilala ang mga remedial na klase ni Worker na napakahigpit. Pumayag si Vil na isang mahigpit na guro si Worker, ngunit sa totoo lang ay masaya siya na mabait si Worker na mag-alok ng remedial na klase dahil karamihan sa mga propesor ay hindi na mag-aabala at habang lumiliko sila ay may narinig silang kaguluhan, kaya nakinig sila at narinig ang mga kaibigan ni Shen na pinupuri siya sa pagtalo sa masamang sentinel. Hindi na natin tatanungin kung paano siya nakaligtas ngunit sa oras na magising si Mars, ang tanging nakita niya ay si Xian at ang natalo na masamang sentinel at ibig sabihin ay si Shan ang nakatalo dito. Naniniwala ang lahat na kahanga-hanga si Xian dahil nagawa niyang patayin ang isang halimaw na kasing lakas ng isang masamang sentinel. Ngunit sa loob-loob ni Shen, alam niyang isa siyang impostor dahil si Vil talaga ang nakatalo dito at bigla niyang napansin si Vil na naglalakad at inisip niya ito bilang isang personal na insulto kaya't nilapitan niya si Vil at sinimulan na naman ang pakikipag-away. Gayunpaman ay mas mahirap na para sa kanya na ituring na mas mababa si Vil dahil alam niyang kayang talunin siya nito ng isang bagsakan lang, ngunit pinili nitong huwag gawin at binitawan niya ang jacket ni Vil at naglakad palayo nang walang sinasabi. Pagkaalis ni Shen ay tinanong ni Colette si Vil kung may nangyari ba sa pagitan nila at tiyak na may nangyari nga, samantala ay biglang pumasok si Edward sa opisina ng punong guro na si Cauldron at humihiling na agad nang mapaalis si Vil. Tinanong ni Cauldron kung bakit biglang nais ni Edward na paalisin si Vil at nasa ika-6 at huling taon na si Vil sa akademya kaya hindi nila pwedeng paalisin siya ng walang dahilan. Pilit na pinagtatalunan ni Edward na hindi pwedeng manatili si Vil sa paaralan dahil isa siyang mandirigma at hindi isang mago, at hindi niya matatanggap na may isang walang mahika na magtatangkang mahihigitan siya at kinuha ni Cauldron ang mga tala ni Vil.
Itinuro na may kahangahangang mga marka si Vil sa kanyang pagsusulat at ang kanyang mga ulat sa mahika ay napaka-insightful. Kaya bukod sa katotohanang wala siyang mahika ay siya ang perpektong halimbawa ng isang mag-aaral, kung ang pangarap niya ay maging isang mago ng Vander ay madali siyang magtatagumpay sa anumang propesyon na pipiliin niya, tungkulin ng akademya na magpalabas ng mga taong may kaalaman para sa The Faded Day. Ngunit sinabi ni Edward na ang problema ay ang kagustuhan ni Vil na maging isang mago ng Vander. Naiintindihan ni Cauldron ang punto ni Edward kaya't nagmungkahi siya ng solusyon at sinabi niya kay Edward na siya na mismo ang magsusubok kay Vil at kung hindi makapasa si Vil sa pagsusulit ni Edward, malaya siyang paalisin ito. Tinanong ni Edward kung sigurado si Cauldron na nais niyang ipaubaya ang pagsusulit kay Vil sa kanyang pinakamalaking kaaway, at sinagot ni Cauldron na ayos lang ito dahil wala namang magiging pagkakaiba at sa katunayan ay mas nakakatuwa pa nga kung ang kilalang Dark Viper ang gumawa ng pagsusulit para kay Vil. Sa panig ni Vil ay naghahanda siya para sa kanyang susunod na klase at hiniling kay Colette na tulungan siyang buksan ang kanyang locker. Masaya itong ginawa ni Colette at nagpasalamat si Vil sa palaging pagtulong sa kanya dahil hindi siya makagamit ng mahika. Sinabi ni Colette na ayos lang ito. Ngunit napansin niya ang espada ni Vil sa kanyang locker at tinanong kung nagsasanay pa rin ba siya nito. Sinabi ni Vil na oo subalit hindi siya pinayagan na gamitin ito habang nasa paaralan siya at sa dorm, hindi rin siya pinapayagan ng kanyang kasama sa kwarto na gumawa ng anumang mapanganib. Si Vil at Colette ay pumunta sa aklatan upang mag-aral ng magkasama at sineseryoso ito ni Vil kahit na natutunan na niya ang paksang ito dati. Binanggit ni Colette na magpahinga si Vil dahil nangunguna na siya sa klase sa pagsusulat. Kaso sinabi ni Vil na kailangan niyang patuloy na mag-aral ng mabuti dahil hindi siya pwedeng mawalan ng kahit isang credit. Bukod dito ay nasisiyahan siyang matuto ng kasaysayan mula sa pananaw ng ibang lahi, lalo na ang mga duwende at nagmarcha sila sa digmaan laban sa makapangyarihang mga mage ngunit hindi sila sumuko sa kabila ng hamon. Bigla na lang napansin ni Colette na may puting buhok si Vil sa ulo at sinabi niyang malamang dahil sa sobrang pagod. Nag-alok siyang bunutin ito para kay Vil at kahit na sinabi ni Vil na hindi na kailangan, gusto pa rin talaga ni Colette na gawin ito at habang sila'y naglandian ay biglang lumitaw si Edward sa likuran ni Vil at sinabihan siyang pumunta sa spell hall ng mag-isa dahil may kailangan siyang gawin. Makalipas ang kaunting sandali, dumating si Vil sa spell hall at sinabi ni Edward na bibigyan niya si Vil ng isang espesyal na remedial na klase kaya dapat magpasalamat si Vil. Hindi siya makapaniwala na mag-aalok si Edward ng remedial na klase kaso halata na wala siyang magandang intensyon. Gusto niyang makita kung ano ang kaya talagang gawin ni Vil kaya't nagpaputok siya ng warning spell para ipaalam kay Vil na seryoso ito. Sinabi niyang kung magtatagumpay si Vil na makapagbigay ng tamang sagot, bibigyan siya ni Edward ng 5 credits sa spell work. Kung mabigo si Vil ay agad siyang mapapaalis at sinabi rin ni Edward na hindi pwedeng tumanggi si Vil sa pagsusulit na ito. Nagsimula si Edward na mag-cast ng spell para patumbahin si Vil at samantala, si Worker ay pinapatawag sa opisina ni Cauldron. Humingi siya ng paumanhin kay Worker dahil sa biglaang pagtawag ngunit naisip niyang dapat malaman ni Worker ang ginagawa ni Edward. Nagsalita siya ng spell para ipakita kay Worker ang pagsusulit na ibinibigay ni Edward kay Vil at pinagbabawalan si Worker na makialam sa kahit anong dahilan. Naniniwala siyang patas lamang na pagbigyan si Edward dahil nakuha rin ni Worker ang kahilingan ng hilingin niyang bantayan si Vil, gayunpaman ay iniisip ni Worker na masyadong malupit na hayaang si Edward ang magbigay ng pagsusulit kay Vil dahil siya ay isang tao na halos naging isang mago ng Vander. Maaaring nabigo siya kaso taglay pa rin niya ang kapangyarihang katumbas ng isang mago ng Vander. Sa ngayon ay nasa seryosong panganib si Vil at nagagawa niyang iwasan ang mga spell ni Edward. Ngunit mababang antas lamang ng itim na mahika ang ginagamit ni Edward kaya hindi makapaniwala si Vil sa dami ng kapangyarihang inilalabas ni Edward. Kailangan na harapin ito ni Vil kaya't sinubukan niyang tumakbo sa likod ni Edward at masipa siya, ngunit madaling na-block ni Edward ito gamit ang isang shield spell at masyadong malakas ang shield para masira ni Vil ng walang armas, at tinawag siyang walang pag-asa ni Edward sa pag-aakalang makakaya niyang makalusot sa isang magic shield gamit ang sipa. Ipinaputok siya ni Edward at nagsisimula ng mag-alala si Vil na baka wala na siyang paraan para manalo dahil masyadong malakas si Edward para matalo niya. Binanggit ni Edward kay Vil na lilimitahan niya ang sarili sa 2 spell at isa para umatake gamit ang apoy, at isa para ipagtanggol ang sarili mula sa mga mababaw na atake ni Vil. Gayunpaman kahit isang attack spell lang,
ang isang bihasa sa spell na iyon ay maaaring humigit sa isang tao na natuto ng libo-libo at sabay na nagkakast ng kanyang fire spell si Edward at alam ni Vil na magiging masama para sa kanya kapag natamaan siya nito, kaya't nagsimula siyang tumakbo palayo ngunit nagawa pa rin siyang tamaan ni Edward. Kitang-kita na nasisiyahan si Edward dahil para siyang nakakarinig ng magandang tugtog dahil sa mga sigaw ni Vil. Sa kalaunan ay bumagsak si Vil sa lupa at napagtanto niyang wala siyang paraan para matalo si Edward sa ganitong paraan, ngunit kung mayroon lang siyang espada ay maaari man lang niyang mapanatili ang kanyang posisyon laban kay Edward. Sa labas ng spell hall ay inaayos ni Colette ang kanyang mga gamit sa kanyang locker at labis na nag-aalala kay Vil, dahil hindi magandang senyales ang pag-utos ni Edward na pumunta si Vil ng mag-isa para sa remedial class. Bigla na lang dumating si Kiki na tumatakbo papasok sa room na puno ng dugo ni Vil at sinusubukan na makuha ang espada ni Vil sa kanyang locker. Napagtanto ni Colette na may masama na nangyari kay Vil at binuksan ang kanyang locker para mabigyan siya ng kanyang espada. Habang nakahiga si Vil sa lupa, dahan-dahan na lumalapit si Edward habang sinasabing hindi kailanman maaaring umasa si Vil na maging isang mago ng Vander kung hindi niya kayang talunin si Edward. Palaging nangingibabaw ang mahika kahit noong nakaraan nang ang mga duwende ay nakipaglaban sa mga mage laban sa isang hukbo ng 10,000 duwende, at isa lang na mago ay kaya na nitong lipulin silang lahat. Hindi kailanman may kukumpara ang espada sa wand, ngunit kahit na mahirap ang laban ay gusto pa rin ni Vil na maging isang mago ng Vander at gagawin niya ang lahat ng kinakailangan para makamit ito. Hindi maintindihan ni Edward kung bakit gagawin ni Vil ang lahat para maging isa kaya't tinanong niya kung may noble goal si Vil na nais niyang makamit. Sinabi ni Vil na gusto niyang makasama ang babaeng mahal niya at akala ni Edward na iyon ay isang hangal na dahilan. Maaaring mukhang nakakatawa ito kay Edward kaso nangako si Vil kay Elfie at kahit anong mangyari, gusto niyang makasama siya habang pinapanood ang paglubog ng araw. Bigla na lang dumating si Colette sa spell hall at itinapon ang espada ni Vil sa kanya. Ngayon na may armas na siya ay nagawa ni Vil kontrahin ang fire spell ni Edward at nagulat si Edward na nagawa ni Vil na masira ang spell, ngunit napagtanto niya na dahil ito sa espesyal na espada ni Vil. Kahit ganoon ay nais pa rin niyang patunayan na hindi kayang talunin ni Vil ang isang mago. Natakot si Vil sa mga apoy ni Edward at kung maaari lamang ay matagal na sana siyang tumakbo palayo. Ngunit ang pagharap kay Edward ang tanging paraan para makausad si Vil kaya't sumugod siya kay Edward habang iniiwasan ang lahat ng kanyang mga atake. Dahil sa wakas ay nasa sapat na lapit na siya, nagawa niyang hiwain ang barrier ni Edward at matagumpay na nasugatan ang pisngi nito. Napilitan si Edward na amining pumasa si Vil sa pagsusulit kaya't binigyan niya ito ng 5 credit at naglakad palayo. Bumagsak si Vil sa lupa dahil sa pagod at tumakbo si Colette para batiin siya sa kanyang tagumpay ngunit nawalan na siya ng malay. Pinuri ni Cauldron ang performance ni Vil at sinabi ni Worker na ang kanyang estratehiyang sumugod sa atake para makalapit at umatake mula sa blind spot ay kahanga-hanga. Ang mas nakakamangha pa ay ang kanyang espada na sapat ang lakas para malalampasan ang shield ni Edward. Maaaring may kakayahan si Vil na maging isang mago ng Vander. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa bagong anime na ito. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.